Okay, so anuhin natin yung pinoint out lang natin last time, if you remember yung study natin patungkol sa conversation o discourse, no? Ito yung discourse nila um, Nicodemus at saka ni Jesus Christ patungkol sa pagiging born again. So yung na-point out doon yung katotohanan na bagamat eksperto sa batas si Nicodemus, bagamat isa siyang nanguna o isa sa mga pinuno ng Jewish Council, kabisado ang batas, hindi niya nakilala yung binabanggit ng mga propeta. Hindi niya nakilala yung binabanggit ng batas, which is ang Panginoong Jesus. No? Hindi niya nakilala yung Messiah na na sinulat ng mga propeta. Hindi niya nakilala yung Messiah na binabanggit ni Moses sa kanyang writings. Sa kabila ng pagiging eksperto niya sa batas. Bakit? Kasi nga sabi ng Panginoong Jesus, kung hindi ka na born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Of course, alam natin ang kaharian ng Diyos, ang pinakahari, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? So hindi nakilala yun dahil hindi siya born again. Pag tayo born again, sinabi ng Panginoong Jesus yun na one who is born from above. Kasi dapat na ipanganak ka from above, meaning water and spirit. Binanggit natin yung paliwanag ni Ezekiel na it's about God's work in one's life. Hanggat hindi kumilos ang Diyos sa buhay mo, buhay ng isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, hindi niya makita at hindi pinoint out niya na hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka na ipapanganak muli. So ang pinaka-idea doon is kinakailangan magkaroon ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, no, born of water and the Spirit. Kinakailangan ng pagkaroon ng pagiging bagong being, bagong pagkapanganak, which is born from above the Spirit. Dapat kumilos ang banal na Spirit sa buhay natin para makita natin ang katotohanan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Binigyan natin example si John the Baptist. Hindi siya rabbi, hindi siya teacher, hindi siya expert sa batas, hindi siya expert sa writings, pero nakilala niya ang Panginoong Jesus. Ganon din si Andrew. Nung nilapitan ni Andrew si Peter, sabi niya, nakita na namin yung binabanggit ni Moses at saka ng mga propeta. Nakilala nila ang Panginoong Jesus because nga they were born from above, na ipanganak, kumilos ang banal na espiritu sa buhay nila. So again, pinaliwanag ng Panginoong Jesus na katulad na nangyari doon sa panahon ni Moses, na itinaas ni Moses yung bronze na serpent, yung golden serpent. Ganoon din yung anak ng Diyos, ganoon din ang Panginoon Hesukristo, na He will be lifted up, meaning He will ascend, no? He will defeat death. From the cross, He will defeat death at lifted up, seated at the right hand of the Father. Lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, naniniwala, nagtitiwala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So titignan natin dito ngayon yung verses 16 to 21 ng John chapter 3. Maraming komentaryo, maraming mga scholars na nagsasabi ng verses 16 to 21 ng John chapter 3, hindi ito bahagi ng discourse, hindi ito bahagi ng discussion between Nicodemus at ng Panginoong Jesus. Sa halip, ito ay komentaryo, no? Binabanggit dito ng maraming scholars na this is more of a commentary from John, komento ni John tungkol sa discourse o pag-uusap na naganap between the Lord Jesus and Nicodemus. Ito yung parang pinaka-summary niya. Kumbaga, sabi ng mga scholars, na ito yung pinaka-summary ng discussion between Jesus and Nicodemus. Ito yung kanilang commentary or paliwanag patungkol sa nangyaring usapan between Jesus and Nicodemus. Sabi niya sa verse 16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him.
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, because his works should be exposed, no? But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Hanggang 21 tayo, kasi pagdating mo ng verse 22, pinaliwanag naman ni John yung nangyaring uh, encuentro o discussion between John the Baptist and his disciples. So, kaya sa ibang araw natin titingnan yung discussion between John the Baptist and his disciples. Titingnan lang natin is yung commentary o yung sinulat ni John patungkol sa God's love for the world, and yung man's or yung people's love for darkness. Yun ang pinaka-contrast doon eh. So, okay. So, tingnan natin yung John 3:16, the most famous verse in 3:16. Kinakailangan natin sigurong bigyan muna ng emphasis, no? Yung pag-unawa natin sa "For God so loved the world." Madalas sa hindi, ang akala natin is yung word na "so" doon refers to yung talagang matinding pagmamahal. So loved the world, no? Yun kasi yung English, parang ano, yun ang English translation natin eh, no? Pero kung titingnan natin sa uh, Greek, let me just share yung aking Greek, ano. um, Share ko lang muna yung Greek manuscript, ha. So kung titingnan mo dito sa chapter 3, sa verse 16, yung sabi doon, "For God so loved the world," yung kartheos, theos is God, no? Yung "so" na word na yun na "hutus." Sa Griego is "hutus." Ang ibig sabihin nun sa Griego, sa original na lengguwahe ng New Testament, ang ibig sabihin nun is "in this manner" o sa ganitong paraan. Yan. Yun ang translation ng the word "For God so loved the world." Yung "so" doon does not mean yung so much, para bang "I love you so." Parang sa ating contemporary understanding eh, sobra-sobra, no? Sobra-sobra. But rather, ang interpretation talaga nun, o susundin natin yung original na lengguwahe ng New Testament na hutos, ibig sabihin nun eh, "in this manner, God loved the world." Sabihin sa Tagalog, ganito ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa mundo, no? So that is how it is to be read. Para na sige, makita natin tamang context, no? Makita natin tamang context ng scripture, no? So, this is in line doon sa sinulat ni John din sa kanyang epistle sa 1 John 4 verses 9 to 10. Ganun din ang kanyang mensahe, no? "In this, the love of God was made manifest among us." So, paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Sabi doon is that God sent His only Son into the world so that we might live through Him, no? "In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." So, yung sinabi sa John 3:16 na "For God so loved the world," it has to be understood na in this way, sa ganitong paraan, minahal ng Diyos ang mundo. Paano niya pinakita yung kanyang pagmamahal sa mundo? He sent His only begotten Son. So, ganun na ganun din sinabi niya sa kanyang epistle sa 1 John yun, 1 John chapter 4, verses 9 to 10. So, pag sinabi natin God so loved the world, hindi yung common o contemporary understanding na sobra-sobra yung pagmamahal ng Diyos, no? Although it's true, pero ang tamang understanding nun is this is how ganito ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa mundo, that He gave His only
begotten Son. Kasi pagka na-misinterpret natin yung God so loved the world, ang understanding natin it is God's love that saved the world. No? Na it is God's love that saved the world. Kaya maraming nagsasabi na, walang pupunta sa impyerno because God so loved the world. No? Um, I mean, yung punto na this is the way God loved the world, that He gave His only begotten Son, that those believing in Him will have eternal life, will not perish, but have eternal life. Okay, so having explained that, nung sinabi ni John na for God so loved the world, or that God loved the world in this way, uh, medyo magkakaroon ka ng uh, ng katanungan, no? Katanungan bakit? Dahil sinasabi ni John sa ibang letter niya sa First John chapter 2, sinabi niya, do not love the world or anything that is in the world, no? Sabi niya, because for anything that is in the world is not of the Father. Sinasabi din ni James, no? Ni James na wag din mamahalin ng mundo because a friendship with the world is enmity with God. Okay? Since sinasabi ni James, ni John, at ni Paul ng mga writings, episodes na we are not to love the world, and yet here is John 16 saying, for God so loved the world. So, i-reconcile natin yan. And of course, pagdating sa mga Hudyo naman, sa mga Hudyo, medyo uh, surprising din. Kung baga sa questionable din yung sinabi ni John na God loves the world. At sa pagkakaintindi ng mga Hudyo, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa bansang Israel lamang. No? Yun ang pagkakaintindi ng mga Hudyo. So we have to understand, kinakailangan maunawaan natin yung konteksto ng sinabi ni John na God loves the world, for God so loved the world, or that God loves the world this way. Nung sinabi niyang God loves the world, hindi niya ibig sabihin lahat, bawat nilalang sa buong mundo. No? But rather, ang explanation, ang punto ni John doon is pinpoint out niya yung pagmamahal ng Diyos hindi lamang para sa iisang nasyon, kundi para sa buong nasyon, buong mundo. Sa buong nation, hindi lang sa isang race, hindi lang sa isang bansa, but rather it is the world. Now, reconcile natin yung sinabi ni John na yung nga, God so loved the world, and yet sinasabi ni John sa ibang writings niya, do not love the world or anything that is in the world. Yung sinasabi ni James na love not the world, dahil nga loving the world is enmity with God. Yung paliwanag ni D.A. Carson. Si D.A. Carson is one of our contemporary scholars, no? Ng ating panahon ngayon. Sinasabi niya na wala namang contradiction wala namang conflict between yung sinasabi ni James at John na love not the world, at yung sinasabi ng Apostle John na God so loved the world. Dahil yung mundo is described as wicked, no? Ang mundo is described as yung evil system, no? Evil system. Humanity is mga evil deeds, ang wickedness, huwag mamamahalin yon. Kay Christ naman, dahil sa point of view ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos, ng dakilang Diyos, dahil nga makasalanan ng mundo, sa sobrang pagmamahal niya, sa kanyang pag-ibig, no? Kanyang ibinigay ang kaparaanan upang iligtas yung mga naligaw. Okay, so sabi ni Dave Carson, talagang walang conflict doon. Because as Christians, dapat hindi iniibig ang wickedness, at sa punto naman ng Diyos, minahal niya ang makasalanang mundo to the point na nagbigay siya ng paraan upang matubos ang mga naligaw ang landas. So that is how D.A. Carson accurately explained yung contradiction. So wala talagang contradiction kung tutusin. Pagdating sa pananaw ng Diyos, minahal niya to the point na nagbigay siya ng paraan upang iligtas yung mga naligaw. Sa punto ng mga disciples, tayong mga mananampalataya, hindi natin dapat iniibig ang kadiliman dahil nasa liwanag na tayo
Dapat hindi natin iniibig ang kadiliman. So yung world na sinasabi ni John sa John 3:16 refers to yung talagang the wicked system of the world. Kasama na dyan siyempre yung mga evil deeds na ginagawa ng tao, no? Ang ginagawa ng tao. So, kung babalikan natin yung chapter 1 ng John, sinabi ni John na light has come into darkness. So, yun ang description ng mundo. Madilim, darkness. But Jesus came. So, ang Panginoon Jesus is described as the light. Dahil sabi ni John sa chapter 1 pa lang, in Him there is life, no? Light has come into the darkness, meaning Jesus Christ, who is the Word, came into darkness. Bakit? Dahil through Him is merong buhay. And ito yung paliwanag nga na dyan, na those believing in Him will have eternal life. So, Jesus came to save the world, no? So kung babalikan natin yung sinasabi na God so loved the world, ang point lang dito ni John is minahal niya hindi lang ang isang nasyon, no? Uh, God does not love only one nation, but He loves other nations. Kumbaga hindi lang basta hindi lang yung bansang Israel, no? So yun ang sinasabi dito ni John. Again, gusto ko na ipaliwanag. Pag sinabi every time mabanggit natin ng Israel in the context ng scripture, hindi tinutukoy yung kasalukuyang state of Israel, no? Kasi yung state of Israel ngayon, hindi yan yung biblical Israel na binabanggit ng scripture, no? When Paul, pag binanggit ni Paul yung bansang Israel, pag kinote ng scripture yung bansang Israel, hindi nito tinutukoy yung present day Israel, no? No, it was talking tinutukoy nito yung yung old chosen quote unquote chosen people of God before hinirang niya para maging light of the world, no? Na through them, yung mga old Jewish noon, old chosen Jewish people noon, that through them God will be made known, no? Nakita natin sa Deuteronomy. But of course, the true light has come, which is now Jesus. So He came not just for the Jews, but He came to save the world. Ibig sabihin nun is people from other nations, no? People from other race. Kaya nga, pag sinabing God so loved the world, it means He loves people from other nations and raised to the point that this is how he demonstrated His love, that He sent His Son, pinadala niya anak niya upang magbigay ng liwanag sa mga naligaw, at yung mga naligaw yakapin yung liwanag na dumating, no, para sa mga naligaw, no? So dumating na yung liwanag at nagbigay ng kaparaanan upang maligtas yung mga naligaw ang landas, no? Those who belong to Him, makita yung kaparaanan kung papaano maligtas, no? Sinabi ni John dito sa verse 17 that Christ of course did not come to condemn the world but to save, no? Bakit? Kasi nga yun ang purpose niya. He came to save. Inalayanin niya magbigay liwanag sa kadiliman, no? And sabi natin yung world, ang mundo, dinescribe bilang in darkness. At pagka dumating na yung liwanag, yung mga nasa kadiliman, yung mga naligaw ang landas, pag nakita ang liwanag, siyempre lumalapit sa liwanag. Kaya lang, pinoint out ni John dito na mas inibig, sa kabila ng katotohanan na dumating ang liwanag, mas inibig ng marami ang kadiliman, no? Bakit? Because their deeds were evil, sinabi ni John doon, no? So makikita mo dito yung katotohanan na nakikita natin ngayon, even to this day, nakikita natin yung katotohanan patungkol sa mga tumututol sa liwanag at sa mga umiibig sa kadiliman, no? Pag sinabi natin umiibig sa kadiliman, all forms of wickedness na yon, lahat ng uri ng kasamaan. Hindi lang yung obvious na masama, hindi lang yung obvious na yung halatang-halatang masama, kundi yung lahat ng kasamaan in different shape or form. Halimbawa, nandito dyan yung self-righteousness,
ang self-righteousness ay isang paraan din ng kadiliman, no? Dahil nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan, sa ating sa kabutihan, no? Self-righteous tayo, that in itself is a form of wickedness dahil no one is good. God alone, no? Ang Diyos lamang ang mabuti, walang sino man ang mabuti except God alone. Pag-embrace ng ibang ng maling propeta o ng maling Messiah, no? Embracing a false Messiah, no? Again, that is another form of wickedness. Bakit? Kasi yung nagpapanggap na Messiah, yung nagpapanggap na Kristo, ang layunin nila is to deceive, no? So again, that is a form of wickedness. So yung darkness dito na binabanggit ni John does not just refer sa yung obvious na wicked, kundi lahat ng uri ng kasamaan, kasama na dyan ang every form of deception. No? So meron talaga struggle between the true light and darkness. No? Meron talagang struggle between true light and darkness. Of course, sinabi ng verse 21 na those who believe, no? Of course, sila yung nagkakaroon ng um, realisasyon, nakikita yung katotohanan na masama yung kanilang gawain, sila'y nasa kadiliman at sila'y lumalapit sa liwanag upang nang sa ganyan nga makita na talagang Diyos ang kumikilos sa kanilang buhay. So, yung John 3:16 hindi dapat natin basahin in isolation, na isa lang ang ito lang ang lagi natin kino-quote, no? Pinapaliwanag ni John dito yung pupunto niya na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa isang bansa, hindi lamang para sa isang nasyon, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang sa mga nanggaling sa Israel, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa iba't ibang race mula sa iba't ibang nasyon. At paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal? Ipinigay niya ang kanyang sariling anak. So pinipoint out dito na hindi tayo ligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos, kundi dinemonstrate niya yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling anak. Lahat ng mga nagtitiwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nga sabi nga ni Jan dito, ah, pinadala niya yung anak niya upang iligtas, no, ang mga nagtitiwala sa kanya, no. Hindi para ikondena ang buong mundo. Pero sabi niya dito, ah, nakondena na, no? Matagal na nakondena, matagal na nasentensyahan yung mga hindi nagtitiwala sa kanya. Yan. Bakit? Kasi mas minahal nila ang mga masama nilang gawain, no? Sa halip na magtungo sa liwanag, magtiwala sa anak ng Diyos, mas pinili nila ang kadiliman, no? At kinamuhian nila ang liwanag, no? Dahil kinamuhian nila ang liwanag, ayaw nilang lumapit sa liwanag dahil nga sa nakikita na ibubunyag yung kanilang mga maling gawain. And then sa lahat ng mga tunay na uh, nakakita sa liwanag, no? Sila yung lumalapit sa liwanag upang nang sa gayon makita na ito ay tunay na gawain o kilos ng Diyos. Point out natin dito na katulad ng sinasabi ni John sa kay Nicodemus na hanggat hindi ka na born again, hanggat hindi ka na ipanganak from above, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Para mapasok mo ang kaharian ng Diyos, kinakailangan ikaw ay naipanganak ka from above, born from above. And pag sinabi natin born from above, yun nga, it is ito'y kilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. And dito piniliwanag niya, no, sa verse 21 ng chapter 3. Whoever does what is true comes to the light so that it may be clearly seen. Pag sadyang makita, no, na yung kanyang kilos talaga, yung kanyang gawa, actually kilos ng Diyos, hindi dahil sa sariling kilos natin, no?
sabi natin, yung default position natin, wala talaga tayong desire na maging ma-reconcile sa Diyos. No? Wala tayong natural desire. No? Wala tayong natural na kagustuhan. Hindi likas sa atin. Hindi likas sa atin yung kagustuhan nating makita yung katotohanan kay Kristo Jesus. Nakita lang natin ito, sabi nga ni John sa verse 21, because it has been carried out in God. Meaning, ito ay kilos ng Diyos. Paliwanag ito ni John. Sabi binanggit niya kay Nicodemus na unless one is born of water and of the Spirit, he cannot see or he cannot enter the kingdom of God. So yun yung summary ng verses 18 to 21 ng chapter 3. No? Hindi binabanggit ni John, hindi niya tinutukoy dito yung pansamantalang paniniwala lamang na dahil naniwala na ako na si Jesus is the Son of God, dahil naniwala ako meron na akong eternal life, no? Hindi ganoon, no? That is now hindi yun ang punto ni John dito, no? He talks of yung talagang um, tunay na pagbabago, tuloy-tuloy kumbaga sa ano settled. Ibig sabihin talagang genuine conversion. No? Genuine conversion, genuinely born from above. Dahil may mga nakikita tayo na even mga openly sa social media, sa sa Facebook, sa internet, nakikita natin na dating ministro, dating pastor, biglang uh, nireject yung katotohanan at sinabing hindi pala totoo yung kanilang pininiwala noon pa. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin from the very beginning talagang they were never really genuinely born from above. No, dahil baka marahil head knowledge lang yun. No? O marahil yun nga, talagang they never belong to God from the very beginning. Kaya may nakikita tayong ganong kwento, ganong pangyayari na a known minister, a known pastor, isang sikat na pastor, isang sikat na mananampalataya, bigla na lang tumatalikod at dinidisown yung teaching ng Panginoong Hesukristo simply because from the very beginning, they never belong to God. No? So yung darkness na binabanggit sa verse 19, ito yung sinasabi natin nga na paliwanag din dyan na ito yung talagang kalagayan ng mundo. No? Ang kalagayan ng mundo ay talagang in total darkness. Kaya nga kinakailangan dumating ng liwanag. Kaya kinakailangan dumating ng Panginoong Hesus Kristo, no? The light of God, ang Panginoong Hesus, upang nang sa gayon, magbigay ng kaligtasan sa mga naligaw ang landas. Lahat ng mga nananatili sa kadiliman, lahat ng mga, dito mo makikita kung sino yung talagang sa Kanya. Makikita natin those who belong to God. Those who belong to God will not reject the light. Hindi nila talaga tatanggihan, tututulan ang liwanag. Yung mga tunay na kay Kristo Jesus, hindi nila tatanggihan ang liwanag. Having said that, yung mga nasa kadiliman naman, yung mga sadyang talagang nasa kadiliman, patuloy nilang tututulan ang liwanag. Patuloy nilang ikokondena. Patuloy nilang tanggihan ang Panginoong Hesukristo at dahil doon they will experience condemnation. Kaya sabi nga sa verse 19, this is the judgment. No? Talagang those who do not believe stands condemned already. No? Nakondena na yung mga talagang hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Pero yung mga lumalapit sa liwanag, hindi ito dahil sa yung sarili nating intelligence o sarili nating kagustuhan, but rather this is the work of God. Yun ang sa verse 21, second phrase, verse 21, doon mo makikita yung kilos ng Diyos na ang mga lumalapit sa liwanag, ito ay dahil sa kilos at gawain talaga ng Diyos. This, that those who belong to Him come to the light, lumalapit sa Panginoong Hesus Kristo, dahil nga iyon ay sadyang kilos ng Diyos. Paliwanag ni John yan sa kanyang discussion with yung kanyang commentary sa discussion between Jesus and Nicodemus that unless one is born from above, unless one is born of water and of the Spirit, they cannot enter the kingdom
of God. Pinaliwanag niya sa verse 21 that those coming to the light, those who come to Christ, those who trust, nagtitiwala kay Kristo Jesus, para ipakita na ito ay gawain ng Diyos, no? Talagang sadyang gawain ng Diyos. We have to understand na pag kinilusan ka ng Diyos, pag kinilusan ka ng Diyos, ano nangyayari? Ikaw ay lumalapit sa liwanag. Hindi ka lumalapit sa liwanag dahil sa sarili mong vision. Although nagde-decide tayo, no? Nagde-decide tayo na paliwanag ko lang yan ng konti. We have to decide. We have to decide to believe. Pero we do not take credit for that. Kaya tayo nagdesisyon dahil kinilusan tayo ng Diyos. The reason we make the decision to repent, kaya tayo gumawa ng desisyon na magsisi sa ating kasalanan at tanggapin ang Panginoon Hesus Kristo, magtiwala sa kanyang ginawa, dahil sa kinilusan tayo ng Diyos. No? So yun ang point doon. So we do not take any credit, hindi natin ang anumang credit na ating kaligtasan. No? Hindi natin pwede sabutin na lang, pinili ko si Lord. Hindi ganon. No, walang ganon. Everything is by God's grace. So those who come to the light, ano nangyayari? Yung kinilusan ng Diyos. Ano yung nangyayari sa mga kinilusan ng Diyos? They come to the light. They make a decision to repent of their sins. Magtiwala sa ginawa ng Panginoon Hesus Kristo. Ano pa? Pagka kinilusong ka ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago, transformation. Ano yung transformation na yan? Nakita mo yan sa binanggit ni John sa chapter 1. No? By the will of the Father, ano nangyayari? They have given them the right to be called children of God. No? May pagbabago, may transformation. They start hating darkness, kinamumuhuyan ang gawain ng kadiliman, at yumayakap sa liwanag, which is ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nakaranas ka ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya kaya mong i-give up yung masamang bisyo, hindi dahil sa sariling kakayanan na yon, kundi dahil sa kilos ng banal na Espiritu. Kaya napapakita natin yung mga testimony na dating drug addict, biglang na binago ng Diyos, ngayon ay kinamumuhian ang drugs. Bakit? Kasi nakaranas sila ng kapangyarihan ng kilos ng banal na Espiritu. Yung ating daily regeneration, yung pang-araw-araw na pagbabago ng ating buhay, hindi dahil sa sarili nating kilos yan, kundi ito ay dahil sa kilos ng ating dakilang Diyos. So yan ang nangyayari. Every time na may nakita tayong isang kinilusan ng banal na Espiritu, kinilusan ng Diyos, makikita natin yung pagbabago. Iniibig nila ang Panginoon Jesus at nagsimula magtiwala sa kanyang ginawa, sa kanyang perpektong buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang resurrection. Kaya makikita mo doon talaga, it's all about Jesus Christ from the very beginning. No? From day one ng ating, always, lagi natin sinasabi, it's all about the Lord Jesus Christ. Na trusting na siya yung tanging paraan upang tayo magkaroon lamang ng kaligtasan. So yun ang John 16 to 21. Yung first part ng chapter 3, ito yung discussion, no? Ito yung discussion ni Nicodemus at ng Panginoong Hesus Kristo, no? And then yung second part naman niya, verses 22 hanggang verse 31, is yung encounter or discussion naman between John the Baptist and his disciples. Dahil nagtatanong yung mga disipulo ni John, bakit ganun? Ba't mas marami sumusunod kay Jesus Christ at hindi kumusunod sa iyo? Referring to John the Baptist. Yun naman ang second part ng John chapter 3. Yung in between, verses 16 to 21, yun yung explanation ni John patungkol sa naging discussion between the Lord Jesus Christ and Nicodemus, no? So yun ang kwan, yun ang dapat nating i-recall pagka binabasa natin ang John 3:16. It is a good evangelistic tool na talagang, yes, God so loved the world that He gave His only Son. It's a good evangelistic tool, pero we have to understand na we are saved not because of God's love. Dahil if we are saved because of God's love, lahat ng tao sa mundo ay ligtas. No? But rather pinapaliwanag ni John na this is how God loved the world. This is how He loves the world, that He sent His Son, that those trusting, believing in His Son, Jesus Christ, will have eternal life.
And those, of course, conversely speaking, those who reject him, of course, they stand condemned already. Yung mga hindi nagtitiwala kay Kristo Jesus, talagang they stand condemned and they stand damned already. They face judgment. Yun ang kwan. Yun ang ating um, discussion regarding sa John 3:16. Kaya nga, yung title kaya ito nalagay doon God loves the Gentiles too. No? Hindi lang yung mga Hudyo o hindi lang yung specific race, but rather people from every tribe and nation. Kaya makita mo sa Revelation chapter 5, yung Revelation chapter 5, pinag out doon ni John yung kanyang vision na people from different tribe, tongue, and nation, iba't ibang lengguwahe mula sa iba't ibang bansa, yung mga kay Kristo Jesus, they come together. They come together from different tongue, tribe, and nation. Sino kwan? Yun ang John 3:16. So hopefully, nagbigay siya ng kaliwanagan sa atin patungkol sa ibig sabihin ng John 3:16. Yes, it is a good evangelistic tool, but we have to understand nga yung konteksto nun. No? He has risen from the dead, and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus